Ito mga kapare ko ay ang first ever phone na merong liquid cooling system na pwede nyong bilhin ngayon sa market. And also, ito din ang masasabi kong pinakamalakas sa gaming phone ngayong 2025 to 2026. At ito lang naman ang Red Magic 11 Pro. Dahil una, naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip, may 6.85-inch, 1.5K, 144Hz AMOLED display, may massive 7,500 mAh battery capacity, meron na ring latest dedicated chip na Red Core R4, naka-latest Android 16 na din, and lastly, bukod sa pagiging powerful ng phone na to, meron na din siyang liquid cooling system na madalas nating nakikita ngayon sa mga PC na meron tayo. Pero ang tanong, effective nga ba talaga itong liquid cooling system? Optimized ba yung Snapdragon 8 Elite Gen 5 sa mga game? Ano yung mga na-upgrade dito at kung ano-ano pa? Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin sa usapang build and design. Kapag iting sa design neto, actually halos same lang din ng last year na design. Nandyan pa rin yung pamosong transparent looking design na tong Red Magic. Syempre, nandito pa rin yung mga RGB lights, Red Magic logo, built-in cooling fan, and lastly, yung ating liquid cooling ring dito. And actually, yung tawag sa design neto and also sa liquid cooling na nilagay dito ni Red Magic, tinatawag nila na Aqua Core cooling design. And mamaya, mas pag-uusapan natin itong liquid cooling na to. Kaso nga lang, dito sa mga 512GB variant, gaya nitong hawak-hawak ko ngayon, fingerprint magnet and also smudge magnet to. Dahil glossy finish yung likod. Kaya sa ayaw man at sa gusto natin, mapapapunas method tayo dito, lalo na kung gagamitin natin ng walang case. Nga pala, available na to sa 2 storage variant. Una, meron tayong 12 to 56GB and meron tong colorway na Black Rayo. Available din to sa 16GB RAM and 512GB of internal storage at meron tong available 2 color design which is Night Freeze and Sub-Zero na hawak-hawak natin ngayon. Napansin ko rin na binago nila yung shape style ng mga buttons natin dito. Unlike kasi sa Red Magic 10S Pro na meron pang touch ng circle shapes, dito mga kapare ko is pure box na sila kasama yung ating shoulder trigger sensor. And speaking of shoulder trigger sensor, calibrated din to up to 520Hz. Mapapakinabangan natin to mostly sa mga shooting games and sa iba pang mga games na pwede nating i-map yung kanyang control button. It depends on you, pero most likely para sa mga shooting game player dyan, for sure, magugustuhan ninyo to. Anyway, ang kagandahan dito, nandito pa rin yung ating headphone jack. Ganun din yung ating gaming mode switch na dapat hindi talaga nila alisin. Kapag tingin naman sa build neto, premium pa din as ever. Naka-aluminum alloy frame, naka-glass front, and also glass back na protected ng Corning Gorilla Glass protection. Kaso nga lang, hindi na-indicate or na-specify na Red Magic kung anong grade ng Corning Gorilla Glass protection yung ginamit nila. And as of now, wala pa rin akong balita kung ano yon, pero based sa kanila, Corning Gorilla Glass protection daw yung ginamit sa front at back. Hindi din pwede mawala yung ating built-in upgraded cooling fan na mayroong 24K RPM max rotation speed, which is 4.3% faster unlike sa 23K RPM ng Red Magic 10S Pro before. And ang maganda pang upgrade nila dito, which is isa sa pinaka nagustuhan ko, meron na po itong IPX8 rating, na kung saan if ever na matatapunan mo ng kape, tsaa, juice, o kaya mabagsak mo man sa tubig, walang problema kahit na meron tong built-in fan at saka external vent dahil protected na tayo dito. And actually, may ginawang testing dito sa Red Magic na kung saan pinagyelo nila yung mismong phone at ginamit nila to underwater at gumagana pa rin. Pero wag nyong iisipin na gagawin ko yung testing na yun dito sa channel. Hindi po ako nepo baby, wala po tayong budget para dyan. And gaya lagi ng ina-advise namin, wag nyo pong susubukan or itry ibagsak or itubog to sa tubig if ever nabibili kayo dahil kahit na meron tayong mga gantong protection, mahirap na kapag natsambahan. Siguro yung nitpick ko lang dito, wala po tayong dust resistant protection pagdating dito. Talagang for water only. But ganun pa man, at least meron and upgraded to unlike dun sa IP54 na meron sa 10S Pro. Anyway, balik tayo dun sa tanong natin kanina. Effective nga ba talaga yung liquid cooling system na nilagay dito na Red Magic? Actually, meron kaming ginawang testing para sukatin to. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung chipset part nito. Again, ginamitan to ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meron tong max clock speed na 4.6 GHz. Pagdating naman sa GPU neto, meron na tong Adreno 840 GPU. Isa rin sa pinakamalakas sa GPU out there. And combined na rin dito yung fastest RAM and storage version, which is LPDDR5 DRAM
and UFS 4.1 Pro storage version. I-plus pa natin na upgraded na din yung ating extra dedicated chip which is the Red Core R4 na naging main reason kung bakit mas naging efficient at mas maganda na yung implementation ng frame rate interpolation nito. Mamaya mas pag-uusapan natin at ito rin yung responsible sa iba pang mga gaming features na pwede natin gamitin lalo na in terms of graphics enhancement. Mamaya titingnan natin. So, in summary, meron tayo ditong bump up 35% increase pagdating sa performance from previous 8 Elite base version to 8 Elite Gen 5 version. Meaning, mas naging malakas or mas powerful itong chipset na to unlike doon sa previous 8 Elite na alam naman nating malakas na. And actually, totoo yan dahil pumalo lang naman ng 3.8 to 4 million ang Antutu benchmark score yung nakuha natin dito. And kung titingnan natin yung CPU and GPU score, talaga pong mataas yan. Anyway, ngayong alam na natin kung gaano ka-powerful ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 in terms of benchmark, balik tayo sa tanong kung effective nga ba talaga ang cooling system or liquid cooling system ng Red Magic 11 Pro. Bale, may ginawa kami ditong dalawang testing. Yung unang testing namin, sinalang namin to sa Wildlife Extreme Stress Test. Isa tong benchmark testing. Bale, 3 beses namin to sinalang dito. And then sa una namin testing, sinalang ko to nang naka-off yung ating liquid cooling pero naka-on yung fan. And then pagdating dito, nakakuha tayo ng 60 degrees Celsius at nag-shutdown po yung mismong phone. And then next, sinalang namin siya sa dalawa pang magkabukod na testing. Yung una, naka-on yung ating liquid cooling and then nakatutok to sa electric fan. Ang temperature that time is nasa 28 degrees Celsius. And then yung pangalawa naman, tinesting namin siya sa medyo mainit na area, nasa 30 degrees Celsius yung aming mismong room temp that time. And then naka-on din yung liquid cooling. And then nakakuha tayo dito ng different result. Doon sa second testing na ginawa namin na nakatutok to sa electric fan, pumalo ng 8,000 plus yung ating best loop score, isa sa pinakamataas na nakita ko, and then 7,000 plus naman para sa ating lowest. At nakakuha tayo dito ng 92.3% stability. Then pagdating naman sa environment na medyo mainit, nasa 8,000 pa rin yung nakuha natin na best loop score pero bumaba sa 2,677 at kung titingnan natin yung graph, nag-drop yung kanyang performance under 17 minutes. And based sa mga nakita nating benchmark test result, kitang-kita naman natin yung pagkakaiba ng resulta ng meron at walang liquid cooling. Pero mamaya natin ibibigay yung conclusion ko about sa part na to. Pag-usapan naman natin yung second test na ginawa namin which is gaming dahil dito talaga natin gagamitin itong phone na to Bale, tinasting namin to sa Genshin Impact. Syempre, naka-max out settings yung game in default. Then, sa first test namin, yung ginawa namin dito is inactivate namin yung frame rate interpolation nito. And para sa mga hindi pa aware sa frame rate interpolation, kapag inactivate po natin to, magkakaroon tayo ng double frame rate which is papalo ng 120 FPS yung FPS natin dito. But yung kapalit nun or drawback mas iinit yung phone natin. Ang kagandahan dito, medyo na-fix nila to sa Red Magic 10S Pro. Medyo uminit lang, maximum is 45 degrees Celsius. Pero dun sa 10 Pro, umaabot ng 50 degrees Celsius to. Kaya ito yung masasabi kong best mode ng phone na to para i-testing at malaman kung effective nga ba talaga yung liquid cooling neto. Anyway, kapag iting sa first test natin, nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS dahil nga naka-on yung ating frame rate interpolation. At ito rin yung kakayahan talaga ng ating Red Core R3 na tinutukoy ko kanina. Siya kasi yung nakikihati para i-handle yung mga ganitong kind of feature na nakakapagpa-stress ng CPU or ng SoC natin. Kaya natuwa ako na in-upgrade nila to at nag-translate din yan dun sa ating temperature. Dahil after ng 30 minutes of gameplay dito, nakakuha lang tayo ng 40 to 41 degrees Celsius dito sa ating front and 38 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin sa back part. At kapansin-pansin na yung area na kung nasaan yung ating cooling system hindi halos umiinit. Nasa 38 plus lang. Hindi kagaya ng ibang mga phones out there na sa may battery part and also chipset part umiinit. Anyway, sinalang ulit namin to sa second testing. Then dito naman, ang ginawa namin turn off namin yung liquid cooling pero naka-on pa rin yung aming built-in fan dito. And then, naglaro kami. And same performance lang din yung nakuha namin sa gantong setup na naka-off yung ating liquid cooling. 120 FPS pa din yung nakuha natin na maintaining FPS neto at hindi rin kami nakakita ng sudden drop dito. As in, kahit maraming animation, maraming mga nangyayari, stable and smooth yung nakuha natin. Then, after ulit ng 30 minutes ng paglalaro, medyo tumaas yung temperature natin dito pero hindi ganong kataas dahil pumalo lang ng 41 to 43 degrees Celsius yung temperature neto sa screen and then 40 to 42 degrees Celsius naman yung ating back. Then, para sa mga napapaisip dyan kung
ano yung performance or kamusta yung thermal neto if hindi natin gagamitin yung frame rate interpolation, kasi most naman sa atin hindi naman talaga gumagamit niyan. Ganun pa rin yung makukuha natin. Solid 60 and stable FPS po yan mga kaparakoy, as in hindi din siya bumababa. Same ng gamit natin yung frame rate interpolation. But yung pinaka nakaagulat dito is after ng 30 minutes of gameplay namin, nakakuha lang kami dito ng 38 to 40 degrees Celsius. Di hamak na mas mababa unlike sa mga nakuha natin kanina. At ang kagandahan dito, yung room temperature namin naglalaro lang po ng 29 degrees Celsius nung ginawa namin yung testing. And from testing 1, which is the benchmark test, at itong ating actual gaming experience, pinapakita lang dito na pasado or masasabi natin na totoong gumagana yung liquid cooling system ng Red Magic 11 Pro. Masasabi kong effective siya dahil kung i-base natin to in the previous Red Magic phones, di hamak na mas malamig ito. Or should I say, ang pinakamalamig na Red Magic phone as of now. Anyway, hindi lang din Genshin Impact yung tinesting namin dito. Naglaro din kami ng mga MOBA games. And guess what? Binasic lang din yan ng Red Magic. Bale, max out settings na to sa lahat. And then 120 FPS yung nakuha natin sa MLBB, HOK at saka wall drip. So pagdating dito, basic na basic lang talaga. Ganon din yung nakuha natin sa CODM, MAPA, MP, and also BR mode. Hindi tayo nagkaroon ng problema. Stable na stable yung gameplay natin dyan. Then pagdating sa nakuha nating temperature, mababa din. Dahil nasa 33 to 35 degrees Celsius lang yung nakuha natin sa mga MOBA games, and then 38 degrees Celsius lang after natin maglaro ng BR and MP mode sa CODM. And take note lang din na umabot ng 30 to 40 minutes yung ating mismong gameplay gada game. And yes, para sa mga tumataas yung kilay dyan at hahanapin yung mga favorite nilang game na talagang mabibigat, alam ko po, hindi pa namin nasasalang dito yung pinakamabibigat na game kagaya ng WUWA, Once Human at iba pa, kaya gumawa kami ng separate extreme gaming test video netong po na to. At kung gusto nyo makita yung performance, don't worry, ipapublish din agad namin after namang i-post itong full review. Kaya para sa mga napapaisip dyan, subscribe and hit the like button at also abang-abang. Anyway, move na tayo sa gaming part and also cooling testing dahil medyo napahaba na tayo dyan. Pasensya na nga pala. Dyan kasi more nakapokus tong po na to. Kaya yan yung part na talagang i-deep dive natin. But ganoon pa man, I hope nakatulong sa inyo yung mga info na nakuha namin. So ngayon, pag-usapan naman natin yung iba pang specification nito na pasado at masasabi kong isa rin sa bintahe ng po na to. At unahin natin yung display. Pagdating dito, meron tayong 6.85 inch, 144Hz, 1.5K resolution AMOLED display. Supported na rin nito yung Widevine L1 sa Netflix. Kaya kung usapang movie watching, wala tayong magiging problema. Yakang-yaka yan itong Red Magic 11 Pro. And also, ganun din, pagdating sa gaming, goods na goods din yung ating display. Lalo na't wala na rin tayo ditong visible punch hole camera dahil under display na yan. Kaso nga lang, nandito pa rin yung nitpick natin sa camera part nito dahil compromise pa din yung kanyang selfie camera. Kaya gantong mga output yung makukuha natin, mapa video and also photo. Kaya pagdating dito, isa pa rin to sa magiging nitpick or cons ko if ever nabibili kayo ng Red Magic 11 Pro. But hindi ko rin naman ina-assume na bibili ka ng isang Red Magic 11 Pro or any other Red Magic phones para sa camera part nito. Anyway, meron na nga rin pala itong 2000 nits peak of brightness. Ibig sabihin, kung gagamitin natin to outdoor, walang magiging problema dahil visible pa rin yung display or mga content sa display neto once gagamitin natin siya outdoor. Then, ultrasonic fingerprint sensor na nga rin pala yung ginamit dito, kaya napaka-responsive at ang bilis ang re-isto ng finger natin once na nai-unlock natin siya. Pagdating naman sa battery part nito, meron tong 7,500 mAh battery capacity, mas mataas ng 450 mAh unlike sa Red Magic 10S Pro before. And then, kapag dating sa kunatness ng battery neto, una, based sa ating PC Mark battery test, nakakuha tayo dito ng 8-hour plus SOT ng naka-max brightness, then naka-on yung Wi-Fi, pati yung cooling fan, and also yung ating liquid cooling. Pero based naman sa na-experience ko dito nung ginamit ko siya habang nire-review, kaya nyo naman tumagal ng isang araw in normal usage. At pagdating naman sa gaming, makunat din dahil based sa ginawa naming extreme gaming test, maganda rin yung nakuha naming result dito kahit na meron tayong built-in fan at saka liquid cooling. Malakas kasi yung power consumption nito kaya reasonable. Nga pala, ipapublish din namin agad yung extreme gaming test kaya abang-abang. Anyway, Red Magic OS 11 under ng Android 16. And yes, nasa latest Android 16 operating system na po tayo dito pagdating sa ating Red Magic 11 Pro. Then, pagdating sa software support update, walang na-specify dito sa Red Magic pero ang hinala ko, most likely, lagi namang nasa 2 to 3 years. Meaning, pwede tayong makakuha ng
ng 2 to 3 major update and then 2 to 3 years software security update. Pero just as I said, hindi pa po ito finalized dahil wala pa silang nabibigay na information about sa part na to. Then, pagdating sa Red Magic OS interface, the same pa rin yung masasabi kong feedback dito, same as before. Pretty straightforward lang yung dating ng OS neto. The same sa mga Red Magic tablet and also phones na testing natin before. Just smooth, magandang animation, pretty straightforward. At higit sa lahat, walang third-party bloatware. Kung meron man silang bloatware, actually yung mga sa kanila lang din yon, pero most likely wala na tayong makikita dito. And dahil nga gaming phone to, most sa mga features ng software nito isa sa kanyang game booster. Gaya na lang ng ating performance mode, pwede tayong mamili. Meron na rin tayo ditong frame rate interpolation na pinag-usapan natin kanina. Meron din dito mga illegal gaming features kagaya na lang ng observe enemies, hunter filter, and set screen resolution, which is napaka-open na feature. Anyway, alam kong gaming phone to, pero pag-usapan natin din yung kanyang camera. Bale, ginamitan to ng 50 megapixel main camera and then meron din tong 50 megapixel ultra-wide camera at 2 MP macro lens. Then, pagdating sa mga photo na nakuha natin dito ako natuwa dahil nag-improve talaga yung photo processing ng Red Magic pagdating dito. Una, pagdating sa color, napansin ko na saturated yung color na pinoproduce na to, which is normal para sa isang Android phone. Unlike before na sobrang tapang ng processing nila, ngayon medyo may konting bawas na kung kayong tatanungin, but still, saturated pa rin siya tingnan. Pagdating naman sa sharpness, masasabi ko na pasado na ang Red Magic dito dahil kung magsuzoom in tayo sa mga photos na tinake namin dito, kitang-kita pa rin yung detail. And take note, gumagalaw po kami niyan yung nag-take kami ng photo dahil nagmumotor ako that time. Yung HDR capability din niya, napansin ko na nag-improve na rin. Unlike before na masyadong contrasty yung photo to the point na naka-crash out yung mga shadow part. Ngayon, may mga details na rin tayo nakikita. And pagdating sa highlights, mas okay na yung exposure nito. Unlike before, kitang-kita na natin yung detail, yung color ng langit at kung ano-ano pa, meaning hindi na siya nagka-crash out unlike before. And based sa mga na-testing kong gaming phone, makukumpara ko yung performance ng camera neto sa ating Poco F7 Pro. And the same ng brand ng sensor din silang ginagamit. Although magkaiba yung model, pero yes, halos the same sila ng photo processing kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa video capability neto, kaya na ito mag-shoot ng 8K at 30 FPS, 4K at 60, and 4K at 30. Pero dito sa video na nakikita ninyo, shoot to sa 4K 60 and 4K 30. And pagdating sa video capability, actually, pwede na para sa akin dahil goods naman yung kanyang stabilization and also yung mismong quality ng video. Para sa akin, in overall, goods na siya para sa isang gaming phone. Now, usapang presyo naman tayo. Pagdating dito, currently, pwede nyo po itong mabili kung gusto nyo makamura at huwag nyo nang antayin sa Philippines na i-release to. Pwede na po kayong bumili or mag-pre-order sa website nila, which is ilalagay ko yung link dyan sa description down below and also sa pin comment section para hindi kayo maligaw. And currently, yung presyo nito is nasa $600 plus, which is most likely nasa $649 yan. Diyan naman talaga lagi, lalo na sa pre-order pricing neto. Definitely, minsan mababa pa. So, kung i-convert natin to sa peso, nasa 38,000 pesos lang, na kung saan mas tataas pa yan kapag na-release niyan dito sa Philippines kasi umaabot to ng 40 to 45,000 pesos. So, kung gusto nyo mas makamura, bumili po kayo sa official website. Ilalagay ko nga po yung link dyan sa description down below. Now, alam natin na worth it yung presyo neto para sa kanyang performance or specification na makukuha natin sa device. Now, ito yung pinaka-whole conclusion ko sa ginawa naming review. Based sa performance ng Red Magic 11 Pro, definitely, ito yung masasabi kong pinakamalakas at pinakamalamig na Red Magic phone. And definitely, isa sa pinaka-complete gaming phone ngayong 2025 to 2026. And kung meron mga magtatanong kung worth it ba itong bilhin para sa inyong gaming career, yes naman, kung ako yung tatanungin. And kung meron na kayong Red Magic 9 Pro or Red Magic 10S Pro or 10 Pro, hindi ko masasuggest na mag-upgrade kayo dito dahil pwede pa yan at medyo pricey din kasi. So kung ibebenta nyo yan, mapapadagdag pa rin talaga kayo ng medyo malaki para mag-upgrade dito sa Red Magic 11 Pro. Pero worth it bang mag-upgrade dito kung yung phone mo hindi naman ganong kalakasan, like bibili ka talaga ng isang gaming phone ngayong taon? Yes naman, yan yung masasabi ko kung ako yung tatanungin ninyo, lalo na pagdating sa gaming side ng phone na to. Talagang nakadepende na lang talaga yan kung anong klase yung need niyo sa isang phone. Kung gusto nyo ba ng better cooling, better performance, etc., go for this phone. Pero kung gusto nyo ng phone na may okay or magandang camera, go for flagship phones. Mas recommended ko yun. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Ilalagay ko yung link dyan sa description and pin comment section para hindi na kayo maligaw at mabili ninyo to in SRP price. Yun lang guys. Peace out.